Si Regis at Pawn ay abala sa paghahanap ng nawawalang kalasag ni Greed. Nag-uusap sila sa guild chat, si Pawn ay nasa labas ng Winston at hindi pa rin nakikita ang kalasag. Si Regis naman ay patungo na sa kung saan huling nakita ang kalasag. Nag-usap din sila tungkol sa bagong sibat ni Pawn. Bigla silang sinermonan ni Jessica, at inutusan silang mag-focus sa paghahanap ng kalasag. Kailangan nilang mahanap ang kalasag upang makuha ang tiwala ni Greed, lalo na't abala ang main crew sa mga raid na ipinagpaliban para lamang ma-recruit si Greed. Si Vantner naman ay nagrereklamo tungkol sa mga responsibilidad sa guild, ngunit ipinaliwanag ni Jessica na mahalaga ang mga produksyon ng mga kagamitan upang mapalakas ang guild. Samantala, si Greed ay nasa loob ng smithy, abala sa paggawa ng isang flamberge, isang espada na may blade na hugis apoy. Napansin niya ang komplikadong anyo at ang hirap ng paggawa nito. Nalaman niyang bihira ang mga panday na matagumpay na nakagagawa ng mataas na kalidad na flamberge dahil sa hirap ng proseso. Determinado si Greed na gamitin ang kanyang pambihirang kakayahan at mataas na dexterity upang makagawa ng isang napakalakas at kakaibang flamberge na walang makakatulad. Naisip ni Greed na ang kanyang dexterity ay halos nasa 1,500, mas mataas pa kaysa sa kay Khan, na pinakamagaling na panday sa Hilaga. Sa kanyang kakayahan, buo ang loob ni Greed na makagawa ng isang flamberge na higit pa sa anumang nagawa ng kahit sino. Sa Pedro Castle, sa isang underground dungeon, hinarap ni Giant Guild leader na si Chris ang isang vampire baron. Sa kabila ng mga huling salita ng baron, na nagbabanta ng paghihiganti, matagumpay siyang natalo ni Chris at nakuha ang Vampire's Necklace, Strength Elixir, at Agility Elixir. Ang mga stat ni Chris ay tumaas ng 3 sa lakas at 3 sa bilis. Labis siyang natuwa dahil kumpleto na ang Vampire Accessory Set, at nangako siyang palalakasan pa ang Giant Guild gamit ito. Nagbigay siya ng inspirasyon sa kanyang mga miyembro, na nagsisimulang maabot din ang parehong antas ng lakas. Isa sa mga miyembro ng Giant Guild ang nagtanong tungkol sa panday na sumali sa Sedeca Guild. Sabi niya, baka pwedeng agawin ang panday dahil mas marami silang miyembro kaysa sa Sedeca. Ngunit ipinaalala ni Chris na hindi dapat maliitin ang Sedeca Guild. Ayon kay Chris, umalis sila mula sa Sedeca noong LTS, at ang pangalan ng Giant Guild ay nadungisan dahil sa pagkatalo nila. Sinabi niya na ang tunay na lakas ng Sedeca Guild ay parang mga nakapulupot na dragon, na handang umatake anumang oras. Kasabay nito, si Mahara, isa sa 5 kapitan ng Giant Guild at ika-19 sa Unified Rankings, ay nakatagpo si Regis. Ang pinakamahusay noong LTS inatake ni Mahara si Regis, at kahit na dating magkaribal, hindi na maalala ni Regis si Mahara, na ikinagalit ng huli. Sa ibang lugar, si Pawn ay hinarap ni Zircon, ang unang ranggo sa Swordsmanship Rankings at ika-11 sa Unified Rankings. Napansin ni Pawn na si Zircon, na dati niyang nalalamangan, ay mas malakas na ngayon. Habang abala sa laban sina Pawn at Regis, si Jessica, leader ng Sedeca Guild, ay biglang napansin na nasa ilalim sila ng mabigat na pag-atake ng isang malaking puwersa mula sa Giant Guild. Alam ni Jessica na pinili ng Giant Guild ang tamang oras para umatake. Wala ang kanilang pinakamalalakas na miyembro. Kahit nagpapakita siya ng tapang, alam niyang pinaghandaan ng mabuti ni Chris ang labanang ito. Si Azel Las, isa pang kapitan ng Giant Guild, ay nagsabing si Chris mismo ang kumikilala sa lakas ng Sedeca at hindi lamang maliit na tagumpay ang kanyang hangad. Ipinahayag ni Azel Las ang mensahe ni Chris, ang tunay na layunin ng Giant Guild ay makuha ang Dragon's Magic Pearl. Habang nag-iinit ang laban, tila tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang guild, na parehong nag-aabang ng tamang pagkakataon upang maghari sa Satisfy. Si Ibelin, batang miyembro ng Sedeca Guild, ay nakipaglaban sa 12 malalakas na miyembro ng Giant Guild, lahat ay may level na 150. Sa kabila ng kanyang pagkapagod at sugat mula sa 3 oras na labanan, determinado siyang protektahan si Greed, ngunit nahihirapan siya dahil sa lakas at dami ng kanyang mga kalaban. Siya'y bumabagsak, naririnig niyang iniinsulto ang kanyang guild, at kahit may hinanakit sa sarili, patuloy siyang lumalaban, sinasabing ang Sedeca Guild ang pinakamagaling. Samantala, si Regis ay nakipaglaban kay Mahara,
isang magic swordsman at isa sa kapitan ng Giant Guild ay naglabas ng malakas na ultimate skill na Ice Fire Ultra Storm, na dati nang nakapatay ng 180 yatan followers. Kahit na nasaktan si Regis, nawalan ng paningin ang isang mata, at nalito, mabilis siyang nakarecover dahil sa kanyang martial arts training na nagpabilis ng recovery mula sa confusion state. Ginamit ni Mahara ang kanyang ultimate skill, tiwala na ito ang tatapos kay Regis. Ngunit nakagawa si Regis ng isang malakas na counter-attack, gamit ang kanyang skill na Yellow Dragon. Nagulat si Mahara na kaya ni Regis na ma-neutralize ang kanyang ultimate attack sa isang simpleng sipa, at sa huli, natalo siya. Kahit tinalo si Mahara, kinilala ni Regis si Mahara bilang isang mahuhusay na mandirigma. Ngunit, pinaalala niya kay Mahara na hindi lamang ang Giant Guild ang lumalakas kundi pati ang Sedeca Guild ay patuloy na nagiging mas malakas. Si Zircon, ang first-rank swordsman, ay puno ng kumpiyansa, ngunit habang lumalaban kay Pawn, unti-unti niyang naramdaman ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Nabigla siya sa bilis ng sibat ni Pawn na hindi niya inaasahan. Sa kabila ng kanyang karanasan at lakas, hindi kinaya ng depensa ni Zircon ang patuloy na pag-atake ni Pawn. Gumamit si Pawn ng skill na True Illusion na nagbigay ng huling dagok kay Zircon. Bagamat pinuri ni Zircon ang kasanayan ni Pawn, inamin ni Pawn na ang sibat ang nagpasya ng laban. Gayunpaman, nagbigay siya ng babala kay Zircon na iparating kay Chris na mas maging handa sa susunod na banta laban sa Sedeca. Samantala, si Aziles, isa sa leader ng Giant Guild, ay hindi makapaniwala sa lakas ng Sedeca Guild. Nakita niya kung paano ang 10 miyembro ng Sedeca ang nakapatay ng 200 miyembro ng kanilang guild, na nagpapakita ng power na lampas sa normal. Bagamat una nilang plano ang isang matagalang laban upang pagurin ang Sedeca, napagtanto ni Tobin na hindi sila ang tunay na target ng Giant Guild. Hinala ni Jishuka na ang tunay na layunin ng Giant Guild ay si Greed. Tumawa si Aziles, sinasabing walang sapat na depensa ang base ng Sedeca, lalo na't wala ang kanilang main forces. Gayunpaman, hinamon ni Jishuka ang kanilang plano, nagsasabing ang mga plano ay limitado lamang sa kung ano ang maisip ng isang tao. Pahiwatig niya na may mangyayaring hindi inaasahan na magpapabagsak sa plano ni Chris. Nagpatuloy ang tensyon, habang abala si Greed sa paggawa ng isang item, biglang dumating ang mga miyembro ng Giant Guild at ginulo siya. Hindi napigilan ni Greed ang kanyang galit nang malaman niyang sinira ng mga ito ang kanyang gawa. Si Kido, isang miyembro ng Giant Guild, ay pilit nagpapakumbaba ngunit kasabay nito ay paghamak kay Greed. Sinasabing madali lang namang muling gawin ang item. Dahil sa insultong yon, lalong nagalit si Greed. Kahit sinubukan siyang pigilan ni Ibella na magpigil muna, hindi ito pinakinggan ni Greed. Determinado siyang maghiganti at ipakita ang kanyang galit. Sa isang iglap, umatake si Greed kay Kido gamit ang kanyang Dainsleif. Sa isang malakas na pag-atake, napatay niya si Kido sa isang swing ng espada. Nagulat ang mga natitirang miyembro ng Giant Guild sa hindi kapani-paniwalang lakas ni Greed bilang isang blacksmith, at agad nilang naisip na may kakaiba sa sitwasyong yon. Isa sa mga miyembro ng guild ang nagsabi na tila hindi talaga isang ordinaryong blacksmith si Greed, at nagpasya silang umatras. Sa kanilang pag-aatras, nagmadali silang lumikas ngunit hindi ito pinayagan ni Greed. Sa kanyang galit at paghihiganti, ginamit ni Greed ang Blacksmith's Rage at Quick Movements, na nagbigay sa kanya ng karagdagang bilis at lakas. Patuloy niyang hinabol ang mga miyembro ng Giant Guild, hindi nagpaawat, at sa bawat galaw, nadarama ng kanyang mga kalaban ang bigat ng kanyang mga atake. Isa sa mga ito, si Mach 7, na isang tank, ay hindi rin nakatagal sa lakas ng mga atake ni Greed kahit pa ito ay kilala sa Giant Guild sa kanyang mataas na stamina at depensa. Nagulat ang mga natitirang miyembro ng guild, na pagtanto nilang mas malakas si Greed kaysa sa inaasahan. Habang sinusubukan nilang tumakas, ginamit ni Greed ang isa sa kanyang pinakamalalakas na skill, Pagmoss Sword Dance, Wave, upang tapusin ang laban. Sa tulong ng kanyang mga skill at ng kanyang pambihirang sandata, mabilis na natapos ni Greed ang labanan, ipinapakita na kahit isang blacksmith lamang siya, hindi siya dapat maliitin ng kahit na sino. Si Aziles ay nagkaroon ng huling salita matapos siyang talunin ng Sedeca Guild. Si Zednos at Tobin,
kasama ni Jishuka, ay matagumpay na natapos ang laban at agad na gustong bumalik sa smithy upang maghanda para sa susunod na hakbang. Samantala, si Ibelin, na nakipaglaban ay nagchat sa guild habang nagre-recover. Hindi siya makapaniwala sa nakita niyang lakas ni Greed. Bagaman alam niyang malakas si Greed, nagulat siya sa tunay na antas ng kapangyarihan nito, lalo na nang gamitin ni Greed ang Wave, na nagdulot ng matinding pinsala sa mga miyembro ng Giant Guild. Hindi makapaniwala ang mga miyembro ng Giant Guild sa kakayahan ni Greed. Pinag-isipan nila kung anong klase ng character si Greed, ang iba'y naniniwalang siya ang misteryosong third epic class, habang ang iba ay nagdududa pa rin. Hindi inaasahan ng Giant Guild na magiging napakahirap labanan si Greed, at bilang kanilang huling hakbang, ginamit nila ang kanilang mga ultimate skills na may kasamang mga status effects upang subukang pigilan siya. Gayunpaman, hindi tinablan si Greed ng anumang status effect. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ng mga manunood ang hindi pangkaraniwang lakas ni Greed, at marami sa kanila ang nakakuha ng mga video ng labanan, umaasang maibenta ito sa ibang mga manlalaro o gamitin para sa impormasyon. Ngunit, habang tumatakbo ang labanan, hindi ito maituturing na patas na laban, sa katunayan, isa itong massacre, ayon sa mga nakasaksi. Tinapos ni Greed ang natitirang mga miyembro ng Giant Guild ng walang awa, habang nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ang biglaang pagsalakay ng Giant Guild ay nauwi sa kanilang pagkatalo, at naging malinaw na hindi sila handa sa napakalaking lakas ni Greed at ng Sedeca Guild. Kinabukasan, si Chris, ang leader ng Giant Guild, ay galit na galit sa kanyang mga tauhan matapos mabaigo ang 300 miyembro ng kanyang guild na talunin ang 18 miyembro ng Sedeca Guild. Alam niyang may kakaibang lakas si Greed, at naisip niya kung paano nakuha ni Jishuka ang isang tulad niya. Dahil sa pagkatalo, ipinagbawal ng Giant Guild ang mga aktibidad sa labas at nag-focus sila sa pagpapalakas ng kanilang mga miyembro. Samantala, ang Sedeca Guild ay nagpatibay ng kanilang puwersa, na-recruit ang ilan sa mga pinakamataas na rankers, kabilang si Greed, na naging bahagi ng kanilang guild. Ang madness ni Greed, na nagsimula lamang dahil sa isang nasirang hinge, ay naging kilala sa buong mundo. Isang video clip ng insidente ang kumalat, na umabot pa sa mga balita. Sa isang debate sa TV, itinampok ang tanong kung tama bang hayaang malaya ang isang psychopath na tulad ni Greed sa laro. Si Greed ay tuwang-tuwa sa kanyang mga kinita kamakailan, na umabot ng higit 1.4 bilyong won mula sa Malakos raid, pagbenta ng Gale Spear, at iba pang transaksyon. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kita at tinutukso ang mga bumili ng kanyang mga gamit sa mataas na presyo, tinatawag silang mga sucker. Ngunit mabilis ding nawawala ang kanyang kasiyahan nang pagsisihan niyang naibenta ang Sword of Self-Transcendence sa NPC sa mababang halaga. Sa kabila ng pagkadismaya, nananatiling nakatuon si Greed sa kanyang tagumpay. Nakakuha siya ng kasikatan mula sa viral na video ng kanyang laban-laban sa Giant Guild, kung saan tinawag siyang psychopath at butcher. Kahit hindi siya masaya sa mga titulong ito, nakikita niya ito bilang pagkakataon para ayusin ang kanyang imahe sa pamamagitan ng paggawa ng mga kahanga-hangang bagay at pagpapaganda ng kanyang bihis. Ang kanyang kasalukuyang layunin ay makuha ang karagdagang 100,000 ginto, bayaran ang utang ng kanyang ama, at makabili ng mamahaling kotse. Dumating si Ibelin at dinala ang bihirang materyal na Nabs diaphragm, na kailangan ni Greed para makagawa ng isang mataas na antas na bagay. Laking ginhawa ni Greed at pinupuri si Ibelin sa kanyang pagsisikap, ipinapangako na matatapos ang gamit kinabukasan ng umaga. Si Ibelin, na hanga sa kamakailang laban ni Greed, ay nagpapahayag ng kanyang paghanga. Lihim na natutuwa si Greed ngunit binabaan ang papuri, sinasabing ang kanyang kasikatan ay dulot ng kanyang viral na imahe. Habang ginagawa ni Greed ang bagong gamit, nangangarap siya na gamitin ang kanyang tagumpay upang patunayan ang kanyang halaga sa mga nagduda sa kanya. Kabilang ang media at si Ayong. Ngunit nang matapos ang gamit, na tinawag na Thorn, tanging rare lang ang rating nito, malayo sa kanyang inaasahan. Bagamat maganda ang stats ng gamit, nadismaya si Greed na hindi ito naging epic. Determinado pa rin, plano niyang gumawa ng isa pang bersyon gamit ang natitirang materyales upang maibenta ito sa mas mataas na presyo, patuloy sa kanyang paghahangad ng kayamanan at pagkilala.
Pagkalipas ng 2 araw, bumalik si Ibellen kay Grid at pinasalamatan siya sa ginawa nitong espada, kahit na rare ang rating nito, ngunit may isa pa pala na espada. Hindi inasahan ni Grid na ang pangalawang espada na kanyang ginawa mula sa nasirang materyales ay magiging isang legendary item. Agad na napansin ni Ibellen ang kahanga-hangang stats nito, mas mataas na attack power, armor penetration, at nagdudulot pa ng bleeding at healing reduction sa kalaban. Si Jishuka ay nabigla at napagtanto na si Grid ay may legendary class, dahil sa pambihirang kakayahan nitong gumawa ng legendary item, isang bagay na bihira sa mundo ng laro. Masaya niyang pinuri si Grid, ngunit pilit na nilabanan ni Grid ang kanyang pagkaakit kay Jishuka. Ibellen ay inalok na bilhin ng espada sa 1M golds. Pero tinawad ni Grid ito sa 3 milyong gold dahil sa pambihirang katangian ng item. Nag-alinlangan si Ibellen dahil siya lang ang makakagamit ng espada, ngunit kalaunan ay pumayag sila sa halagang 2,500,000 gold matapos bigyan ni Grid ng diskwento bilang kapwa guild member. Nagpasya si Grid na maging mas maingat na ngayon sa pagpepresyo ng kanyang mga gawa, matapos ang pagkakamali sa pagbebenta ng Sword of Self-Transcendence. Sa tunay na buhay, si Yang Wu ay nagbibigay ng malaking halaga ng pera sa kanyang mga magulang upang bayaran ang kanilang utang at ayusin ang kanilang tindahan, bilang pasasalamat sa kanilang mga sakripisyo. Habang nagtataka ang kanyang ina kung saan galing ang pera, nagpapahayag ng pagsisisi ang kanyang ama sa hindi pagiging sapat bilang magulang. Si Yang Wu, sa halip, ay nagpapahayag ng kanyang pagmamahal at pagkilala sa kanila bilang isang pamilya na dapat magtulungan. Naging masaya si Sihi para kay Yang Wu, ngunit nang ipakita niya sa kanyang ina ang mamahaling kotse na binili niya, pinagalitan siya nito dahil sa impulsive na pagbili. Bagaman nasaktan, natutuwa si Yang Wu dahil sa pagmamalasakit ng kanyang ina. Habang naglalakad sina Sihi at Park Yerem palabas sa eskwelahan, napansin sila ng mga kaklase nilang lalaki, na hindi mapigil ang humanga sa kanilang kagandahan. Para silang mga celebrity at kinikilala pa na nasa top 5 nationwide sa academic. Tinutokso ni Yerem si Sihi na dapat itong kumaway sa mga tagahanga, pero tumutol si Sihi, sinasabing mas lalala lang ang sitwasyon kung bibigyan nila ito ng atensyon. Maya-maya, dumating si Yang Wu, ang kuya ni Sihi, na naging dahilan para magtanong si Yerem kung ampun ba si Sihi dahil sa pagkakaiba ng kanilang hitsura. Pinagtanggol ni Sihi ang kanyang kuya at nagpakilala ito kay Yerem. Pagkatapos, inalok ni Yang Wu si Sihi at Yerem na sumakay sa kanyang bagong B13 na auto-drive na kotse. Sorpresa ang tinanggap ito ni Yerem, habang tinanong ni Sihi kung bakit sila aalis. Ipinaliwanag ni Yang Wu na may reunion siya kinabukasan at kailangan niya ng tulong para magmukhang maayos. Nais niya ring makuha ang atensyon ng iba, kaya't humihingi siya ng suporta mula sa kapatid. Sa araw ng reunion, naglalakbay si Yang Wu patungo sa isang malayong lugar. Naguguluhan at nag-iisip kung bakit ito ang napili para sa kanilang reunion. Habang naglalakbay, napansin niya ang isang luxury car, ang S-model. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, naramdaman niya ang kaunting saya dahil kasama niya ang kanyang bagong luxury car na B13, at nagkaroon siya ng tiwala na iba na siya ngayon kumpara sa dati. Bigla siyang nabigla nang makatagpo ng isang pamilyar na tao si Yura, ang tanging babaeng nasa top 10 ng unified rankings ng laro. Siya rin ang kilalang Queen of CFS. At iniisip ni Yang Wu kung paano siya napunta roon sa kanyang harapan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, humiling si Yura ng sakay. Agad siyang nataranta at nagduda kung nagtataglay si Yura ng masamang intensyon sa kanya, lalo na't nahirapan siyang tanggapin ang kanyang bagong katayuan. Matapos ang ilang palitan ng salita, pinayagan niyang sumakay si Yura at nagulat siya nang makilala siya nito bilang Grid. Nagsimula ang kanilang pag-uusap at nagpasalamat si Yura sa kanya. Ang pagdating ni Yang Wu at Yura sa reunion ay nagdulot ng matinding pagkagulat sa kanyang mga kaklase, lalo na nang makita nila ang kanyang luxury car. Mula sa dating jobless na Yang Wu, ngayon ay nakatayo siya bilang isang respetadong tao sa harap ng kanyang mga dating kaklase. Dahil sa bagong tiwala sa sarili, nakilala ni Yang Wu ang kanyang dating bully na si Junho, at nagkaroon sila ng tensyon sa kanilang pagkikita. Habang ipinapakita ni Yang Wu ang kanyang bagong katauhan,
Binalikan niya ang mga pang-aapi na naranasan niya noon at ipinakita ang kanyang tapang sa pagharap sa mga ito. Sa harap ng kanyang mga kaklase, ipinahayag ni Yura na nais niyang maging lover ni Yang Wu bilang paraan ng pagpapakita ng kanyang utang na loob. Ang alok na ito ay nagbigay ng higit pang atensyon at paghanga mula sa mga kaklase. Na tila nagbukas ng bagong mundo para kay Yang Wu. Ngunit habang nag-iisip si Yang Wu tungkol sa alok ni Yura, naaalala niya ang mga utang na loob na naipon sa kanilang nakaraan, nagdudulot ito ng higit pang pag-aalinlangan sa kanyang isip. Sa huli, pinili niyang umalis sa reunion, nagpasya na hindi siya maniniwala sa mga pangako ng mga dating kaklase at hindi na siya magpapadala sa kanilang pag-uugali, sa kabila ng mga pagbabagong nangyari sa kanyang buhay. Nakita niya ang kanyang sarili sa isang mas matibay na posisyon, at nagpasya siyang hindi na muling maging biktima. Sa mundo ng Satisfy, mayroong higit sa 10,000 klase, at mahirap para sa mga bagong manlalaro na pumasok sa top 10. Subalit, nagbago ito nang pumasok ang Sedeca Guild sa top 10 ng bawat rangkang sa loob ng 4 na buwan, na nagdulot ng tinatawag na Maelstrom of Upheaval. Ngayon, may lumitaw na bagong henerasyon na nagdala ng bagong pagbabago sa mga stagnant rankings. Si Ibelin ay kasalukuyang nasa isang hunting ground na mas mataas ng 30 levels kaysa sa kanya. Gamit ang bagong weapon na Thorn of Deep Grievance. Mabilis siyang nag-level up at nais niyang makuha muli ang kanyang pwesto mula kay Lowell, na nasa number 1 sa Qigong Master rankings na kasing edad niya. Si Ibelin ay determinado na gamitin ang bagong weapon upang makabawi at ipakita ang kakayahan. Samantala, si Vantner ay naiinggit kay Ibelin, na nag-level up ng mabilis dahil sa bagong weapon. Sinisisi niya si Jishuka dahil mas gusto niyang magkaroon ng mas magandang weapon kaysa armor, ngunit sinasabi ni Jishuka na dapat maging masaya siya sa mga pagbabago mula kay Greed. Tinutukoy niya na kahit gaano kahusay si Greed, hindi siya laging makagagawa ng legendary items, kaya dapat pasalamatan ni Vantner ang mga nakamit na pagpapabuti sa kanilang kagamitan. Sinabi ni Jishuka na ang paghahanap ng materyales para sa susunod na production ay dapat maging madali, at pinayuhan si Vantner na huwag nang bisitahin si Greed, dahil kapwa sila ay abala sa kanilang mga layunin sa pagpapa-level up. Habang nasa Golem's Labyrinth si Greed, napansin ng ibang manlalaro na na-overpower niya ang mga Iron Golem. Nakilala sa kanilang mataas na resistensya sa pisikal na atake. Ang mga manlalaro ay nagulat nang makita siyang gumagamit ng handmade pickaxe. Sa kanyang atake, nagtagumpay siya sa pagkuha ng mga mineral at tumaas ang level ng mabilis, na nagpapakita ng kanyang kakayahan at pagiging epektibo sa labanan. Habang abala siya sa mga golem, naguguluhan si Greed sa kanyang lokasyon at naligaw sa labyrinth. Nakareceive siya ng mensahe mula kay Jishuka, na nagsabing handa na ang mga materyales para sa kanilang proyekto. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, bigla na lang na-trigger ang mga magical traps ng Great Magician Brahm, na nagdulot ng napakalaking pinsala. Sa kabila ng lahat, nag-activate ang kanyang Doran's Ring, na nag-recover ng ilang bahagi ng kanyang buhay, ngunit nagpatuloy ang kanyang takot sa mas malalim na mga panganib ng labyrinth. Nagising ang Guardian of the Labyrinth, na mas malaki at mas malakas kaysa sa mga golem na kanyang nakaharap. Ginamit ni Greed ang kanyang skill na pag-Moss Sword Dance, na nakapagbigay lamang ng kaunting pinsala sa malaking kaaway. Napagtanto niyang ang kanyang pinakamalakas na atake ay hindi sapat, at kung hindi siya magtatagumpay sa susunod na hakbang, wala na siyang ibang opsyon kundi ang lumaban ng matagal. Kahit na determinado, siya ay puno ng takot sa posibleng resulta ng labanan. Dumating si Jishuka at Vantner sa Golem's Labyrinth nang makita ang mensahe mula kay Greed na nag-iisa niyang nilalabanan ang Guardian of the Labyrinth. Nag-alala sila sa kanyang kalagayan, ngunit sinabi ni Jishuka na maaaring naisip ni Greed na baka nakawin nila ang kanyang kill, kaya't hindi siya humingi ng tulong. Sabi ni Jishuka kay Greed na magtago sa isang maliit na yungib sa likod ng Guardian kung hindi niya ito kayang labanan. Habang lumalaban, napansin ni Greed ang mabilis na pag-atake mula sa Guardian. Kaya't mabilis din siyang umatake. Ginamit ang Red Lightning Summon ng Bid, na nagbigay sa kanyang atake ng electric attribute, nagdulot ng labis na pinsala sa kalaban. Ang kanyang pinsala ay umabot ng 141,000. Nagtataka si Vantner sa kakayahan ni Greed na gumamit ng magic,
si Jishuka naman ay nabighani sa abilidad nito, na tila isang cheat. Napansin ni Greed na nagbabago ang napinsalang bahagi ng Guardian, na parang nagiging ingot ng metal. Inisip niya na maaari niyang ipanday ang Guardian sa kanyang sariling estilo. Sa pagkakataong yon, ginamit niya ang skill na Blacksmith's Rage at Pagmos Sword Dance Transcend upang bigyang diin ang kanyang kapangyarihan bilang isang blacksmith at warrior. Si Greed ay nasa loob ng Golem's Labyrinth at nakikipaglaban sa napakalaking Guardian. Ginamit niya ang Transcend na nagdoble sa kanyang attack power at nagbigay ng ranged attacks. Dahil dito, nagawa niyang magbigay ng malalakas na pinsala gamit ang kanyang sword dances tulad ng Link. Habang umaatake, napansin ni Jishuka at Vantner na tila lumalampas na si Greed sa lakas ng boss monster, lalo na't wala itong skills na magagamit laban sa kanya. Nang makita ni Jishuka na may kalamangan si Greed, napagtanto niyang ang mga kakayahan ni Greed ay higit pa sa kanyang inaasahan. Kahit na boss monster ang kalaban, tila si Greed ang may kontrol sa laban. Sa wakas, ginamit ni Greed ang kanyang ultimate skill, ang Pagmos Sword Dance, upang talunin ang Guardian. Dahil dito, nakuha niya ang reward, kabilang ang mga bihirang mineral at isang key mula kay Bram, at umakyat siya sa level 114. Sa kabila ng tagumpay, nadismaya si Greed sa mga reward, na para bang hindi sapat para sa hirap na kanyang pinagdaanan. Nang biglang gumuho ang labirinto, muntik na siyang mamatay sa mga traps. Sa tulong ni Jishuka, nakatakas siya sa isang ligtas na lugar, pero nainis siya sa karanasan, na parang hindi sulit ang gantimpala kumpara sa mga panganib na kinaharap. Matapos makuha ni Greed ang Braham's treasure chest key, excited siyang nagbukas ng isang treasure chest na inaasahang magbibigay ng napakalaking kayamanan. Ngunit laking gulat at pagkadismaya niya nang makita na ang laman ay isang simpleng itlog. Sa sobrang galit at pagkabigo, sinisi niya ang laro at ang mga developer, iniisip na hindi patas ang gantimpala sa kabila ng kanyang napakahirap na laban at halos mamatay sa loob ng dungeon. Hindi pa rin nawala ng pag-asa si Greed at naisip niyang gamitin ang kanyang item creation skill para gumawa ng bagong susi. Nais niyang lumikha ng isang master key mula sa Black Iron, isang susi na magagamit upang mabuksan ang anumang klase ng lock. Ang susi na ito ay kailangan maging semi-permanent at inisip niyang kapaki-pakinabang ito sa hinaharap, lalo na kung marami pa siyang mga treasure chest na mahahanap. Nang masimulan buuin ang disenyo ng susi, naisip ni Greed na kailangan niya ng malakas na apoy para masmelt ang Black Iron. Sa kasamaang palad, hindi niya ito magagawa sa loob ng dungeon. Kaya't humingi siya ng tulong kay Jishuka, nakaka-rating lang upang tumulong. Sinabi ni Greed na kailangan niya ng matinding apoy mula sa Phoenix Arrow ni Jishuka para maipagpatuloy ang paggawa ng susi. Bagamat nagdadalawang isip si Jishuka, napapayag siya ni Greed na gamitin ang kanyang ultimate skill, na kumakain ng buong 100% ng mana, upang magbigay ng apoy. Matapos gamitin ni Jishuka ang kanyang Phoenix Arrow, nagkaroon ng tamang apoy si Greed upang masmelt ang Black Iron at makagawa ng Master Key. Bagamat labis na napagod si Jishuka sa paggamit ng kanyang ultimate skill para lamang sa isang maliit na bagay, natuwa si Greed at puri pa siya nito sa husay ng kanyang apoy. Tahimik namang napahanga si Vantner sa kung paano napapayag ni Greed si Jishuka sa ganoong kahilingang tila walang kinalaman sa isang malakas na laban. Matapos malikha ni Greed ang Master Key, ginamit niya ito para buksan ang unang treasure chest. Nakakuha siya ng Braham's Boots, isang unique item na may mataas na defense, cooldown reduction, at may kasamang skill na fly, na nagpapahintulot na lumipad. Tuwang-tuwa si Greed, alam niyang makakatulong ito sa kanyang mga laban, lalo na sa pagpapabilis ng cooldown ng kanyang malalakas na skills. Ninais ni Vantner na bilhin ang boots, ngunit tumanggi si Greed dahil mas gusto niya itong gamitin. Excited na binuksan ni Greed ang pangalawang chest, iniisip na magdadala ito ng karagdagang kayamanan. Ngunit sa pagbukas niya, bigla na lang sumiklab ng nakakasilaw na liwanag mula sa chest, iniwan siyang gulat at nagtataka kung ano ang sunod na mangyayari. Matapos makaiwas sa nakamamatay na atake, si Greed ay nasagip sa isang mahiwagang itlog na may kahangahangang tibay at bilis. Habang sinisiyasat niya ang itlog, napagtanto niyang hindi ito ordinaryo, nagsimula itong mabasag, ipinapakita ang isang kakaibang likidong metal,
na nagdudulot kay Grid ng pagkalito at bigla isang multo ang nagpakita sa harap niya si Bram, ang Great Magician. Matagal na siyang naghihintay sa labyrinth na ito para sa pagdating ni Pagma's successor, titulo na nakamit ni Grid. Ipinakilala ni Bram ang Pavranium, isang natatanging metal na nilikha niya sa pakikipagtulungan kay Pagma. Ang metal na ito ay pinakamatatag sa lahat, lampas sa adamantium sa lakas, habang mas magaan kaysa mithril at may pambihirang kakayahan. Ang ambisyon ni Bram ay higit pa sa lahat. Ibinahagi niya ang kanyang pagnanais na lumikha ng Vessel of the Soul na magbibigay daan sa kanya upang makamit ang immortalidad, na ang Pavranium ang susi. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap sa loob ng isang dekada, hindi sila nagtagumpay dahil namatay si Pagma bago nila natapos ang proyekto. Ipinahayag ni Bram ang kanyang pagkabigo sa mga duwende, na kulang sa kakayahang tumunaw ang Pavranium. Ngayon, nakakita siya ng pag-asa kay Grid, na tagapagmana ni Pagma, hawak ni Grid ang potensyal upang wakasan ang kanilang pangitain at tulungan siyang makamit ang matagal na niyang ninanais na layunin ng immortalidad. Nakatanggap si Grid ng Pagma's successor class quest mula kay Bram. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Bram ang kanyang pagnanais na likhain ni Grid ang Vessel of the Soul, na magbibigay daan upang siya'y muling maibalik sa buhay bilang isang immortal. Bilang gantimpala sa pagtatapos ng quest, nangako si Bram na ibibigay ang lahat ng natitirang Pavranium, metal na higit pang matibay kaysa sa adamantium, ang tinatawag na Diyos na mineral. Ang quest notification ay nagbigay ng mga detalye tungkol sa layunin, na kailangang likhain ni Grid ang Vessel of the Soul mula sa Pavranium, habang nakikipag-ugnayan sa mga Diyos upang makuha ang kanilang mga pagpapala. Kabilang dito sina Jupiter, ang Diyos ng kalusugan at karunungan, Dominion, ang Diyos ng digmaan, Rebecca, ang Diyosa ng liwanag, at Yatan, ang Diyos ng kadiliman. Bagamat tila madali itong tanggapin, nag-aalala si Grid sa kung paano makakuha ng pagpapala mula kay Yatan. Dahil sa pagiging hostile ng Yatan Church sa kanya, nagtatanong siya kung paano niya makakamit ang mga pagpapala, lalo na't ang ibang mga simbahan ay tila mas pabor sa kanya matapos ang kanyang tagumpay kay Malakos. Bilang huli, binigyan siya ni Bram ng ultimatum, dapat niyang gawin ang lahat ng makakaya niya maging sa pamamagitan ng puwersa o pakiusap habang nagtitiwala si Bram sa kanyang kakayahan bilang tagapagmana ni Pagma. Sa chat ng guild, nagtanong si Jeshuka kay Laelia kung alam nito ang tungkol kina Bram at Pagma. Sumagot sila Elia na si Bram ang pinakamalakas na magician at guro ng lahat ng mage, subalit hindi siya pamilyar kay Pagma. Bilang tugon, inatasan ni Jeshuka si Vantner na mag-imbestiga tungkol kay Pagma, sa pag-aakalang mas alam ng mga NPC ang tungkol sa mga makasaysayang tauhan kaysa sa mga manlalaro. Samantala, si Grid ay nagpapahayag ng kanyang pag-asa matapos matutunan mula kay Bram ang mga lihim ng labyrinth. Lumipad siya sa ere gamit ang mga bagong boots na nagbigay sa kanya ng kakayahang lumipad. Ngunit napansin niyang mabilis itong nakakain ng mana. Nagplano siyang dalhin ang Pavranium, isang metal na gawa ni Pagma, sa smithy para sa kanyang susunod na proyekto. Habang naglalakbay, napansin ng ibang mga manlalaro ang kanyang paglipad at nagtataka kung paano niya nagagawa ito, kahit na siya ay may dalang great sword. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga saksi, walang naniwala sa kanilang nakita. Pagdating nila sa smithy, nakaramdam si Vantner ng pagod mula sa labyrinth. Inutusan ni Grid si Jeshuka na barilin siya ng arrow upang masubukan ang kanyang bagong imbensyon, na nagresulta sa kanyang pag-block sa atake. Sa kalagitnaan ng mga pag-uusap, isang sundalo ang dumating at nagbigay ng mensahe mula kay Earl Stime, na humihiling na makipagkita kay Grid, na nagdulot ng pag-aalinlangan kay Jeshuka sa tunay na pagkatao ni Grid.